Alright, what's up mga brother? Ay, ayan, ayan na yung motor na gagamit natin. Ito si brother, nagbablog din yan. Soon. Boss, ikot muna ako. Sige, sige boss. Sige boss, mataas. Testingin na natin. Shit. Ay, ang lakas. Ang sakit sa katawan. Shit, shit. Balang-baga ako, man. Meron pa? Meron pa pala. Okay, thank you. Meron pa palang balance tapos dyan. Thank you. Bagong hiram. Pinahiram na sa akin. Ha? Alright, what's up mga brother? For today's vlog, so pupunta tayo dun sa isang kaibigan natin na pinagpapagawan ko ng aking mga stickers and dire-recommend ko din sa iba. So ngayon may sinabi siya sa akin or may pinahiram siya sa akin ng motor niya mga brother. So pupuntahan natin ngayon, i-check natin, i-review natin yung motor niya, kung gaano kagandang gamitin or kung gaano kasarap gamitin, at iyon kung kaya natin i-recommend sa iba or kung ano man siya, kung pang pro rider o for beginner, kung pang saan pwede, basta check natin mamaya yun. So medyo tinanghali na ako ng gising. Ang usapan namin ay umaga. Pero dito ko lang naman dadalhin yung motor niya. Hindi ko naman siya pwedeng ilayo. At syempre, first time ko din kumbaga magra-ride ng malayo ng big bike ang gamit eh. Pero 400cc lang naman siya. Pero syempre di ba, kailangan natin siyang ingatan dahil pagkakatiwala lang sa atin siya ng ating kaibigan. Hi. Ayan. So let's go. So alright, ayan na yung motor na gagamitin natin. Ito si brother, nagbablog din yan. Soon. So ito yung adventure bike ng KTM na 390cc. So 400cc na rin siya. And syempre pinahiram sa atin ni Boss Jom. Gusto niyang ipatry sa atin yung kanyang adventure bike, kung gaano kagandang gamitin. And ngayon iikot lang naman tayo dito sa malapit para ma-check natin kung ano yung mga features niya at kung gaano siya kasarap gamitin. Boss, ikot muna ako. Sige, sige boss. Subukan na natin. Alright. Tiptoe ako. So anong cambio nito boss? Ang cambio nito? Ang cambio nito? Ganun din, 1 down 5 up. Okay. Yung throttle niya medyo ano yan, medyo delay gawa nung sa safety gear. Okay. Medyo lalim. Hindi siya aggressive, hindi siya katulad ng iba na Dito aggressive katulad nung look na 390 na. Pang-adventure talaga. Pang-adventure talaga. Oh. Sige boss. Mataas. Testingin na natin. Hindi nga masyadong malakas yung torque niya. So kung beginner lang, pwede na to. Magandang gamitin. Oh. Masyado lang mataas, tiptoe ako eh. Sa display niya naman maganda. Ayun oh. Tapos ang pipe niya tahimik lang, parang walang naririnig eh. Sarap gamitin. Iba talaga 400cc. Shit. Medyo may nagbabibrate lang doon. Sinabi niya naman sa akin kung ano yun. So pabayaan na lang natin. Basta nakapag-try na naman tayo ng big bike. Shit. Woo!
Sarap pala naka big bike. Masarap din gamitin ng adventure bike kasi alam nyo yun, hindi siya nakakangalay gamitin. Relax na relax lang. Ganyan lang oh. Pero kung katulad ng height ko kayo, mga 5'5 lang, medyo mataas to. Tiptoe ako eh. Pero syempre di ba, pagka gusto mong subukan, may paraan naman yan mga brother. Wala lang siyang, ayun pala, meron pala siyang gauge. And meron din siyang temperature na gauge din. Medyo maliit nga lang, hindi masyadong pansin. Unlike sa ibang motor na makikita mo agad. Ito kasi parang maliit eh oh. Pero makikita mo yung mga trip niya, console, and meron din siyang time and date na nakalagay. Tapos battery na, yung fuel range niya nandun nakalagay din oh. So makakatakbo pa tayo, makakalayo tayo hanggang 100 kilometers bago natin siya kargahan. So hindi ko nga pala alam, hindi ko natanong kung ano yung gasolina niya. So check natin dito. Huwag tayo dyan, dito tayo sa Santa Rosa, mag-ikot. Tapos try natin mag Expressway Gaming. Woo! Batatry na natin, masusubukan na natin mag Expressway. Alright, yun yung kumbaga matagal ko nang gustong gawin eh. Kaso wala tayong big bike eh. Ngayon, binigyan tayo ng pagkakataon makagamit ng big bike. So itatry na natin mag Expressway Gaming, di ba? Sheesh! Sarap gamitin mga brother. Medyo naninibago lang ako kasi alam mo yun, yung handlebar niya masyadong malapad. Unlike sa motor ko, ang liit kasi ng motor ko, pwedeng pang singitan eh. Hindi mo siya pwedeng pang walwalan. Masyadong tahimik. Siguro hindi na mahilig si boss Jom sa, alam niyo yun, maingay. Kaya stuck lang siya. Pero maraming salamat kay Boss Jom dahil pinagkatiwalaan sa akin itong motor niya. Hindi biro magpahiram ng big bike ba? Lalo na pagka yung papahiramin mo walang kumbaga hindi pa masyadong nagagamit ng big bike. So papasalamat ako sa kanya kasi pinagkatiwalaan niya ako, di ba? Base ko naman sa power niya mga brother. Sakto lang din, sakto lang sa 400. Unlike doon sa nagamit natin noon na Bristol 600i, medyo hindi ganun kalakas to. Hindi ganun kalakas yung throttle niya. Kumbaga parang masabing big bike lang talaga. Pero hindi ganun kalakas. Ayan, diligo na tayo dito. Medyo malayo lang talaga yung ano niya. Alam niyo yun, yung cambio niya. Parang same siya ng ano yan, TRK 500. Nung natry ko yung TRK. Nung unang beses ko siyang ginamit. Alam niyo, hindi ko malaman kung paano ko ikakambyo kasi ang layo. Siguro sa pagka nakaboots ka, sakto lang to kasi yung boots, alam niyo yun, di ba? May adjustment siya sa harap na medyo malaki. So yun ang ipanghuhok mo dito. Kasi naka-normal shoes ako. Kaya nung una kakapaka ako eh. Kasi ang layo. Unlike sa motor ko, di ba? Nakaganyan ka lang. Susungkit mo lang susungkit. Dito kasi mag-a-adjust ka pa ng paa mo. Hindi ko na susubukan pindutin tong mga button dito or mga pindutan dito. Wala pa naman tayong masyado alam dito sa motor na to eh. Basta sabi ko nga, gusto kong masubukan lang talaga. Sayang kasi yung pagkakataon na binigay sa atin ni Boss Jom eh, di ba? Minsan lang may mga taong ganyan kung magtiwala, di ba? Pa natin nasayangin yun. Pero syempre, kailangan natin ingatan tong motor niya para kahit paano, di ba? Yun na lang yung maging sukuli natin sa pagtitiwala niya sa atin dito sa motor niya. Subukan na natin dito ah. Ko lang kung nakagana to. Expressway Gaming. Masusubukan na natin mag Expressway. Alright, so let's go. Solid man! Sarap! Ina, napakasarap magmotor sa Expressway! Woo! Ina, solid! Okay lang, kumbaga lagi naman ako nadaan sa Expressway, kaso nga lang, di ba?
First time natin dumaan na naka-big bike. Napakasaya pala. Solid, Ben. Alright, so subukan naman natin dito sa Calax ngayon. Punta muna tayo ng Galaera Moto Gear saglit. At may dadalhin lang tayong sticker ni Galaera. Yung pinagawa ko noon na sticker na akala ko kakaunti lang, yung pala may naiwan lang pala ako dun sa shop ni Boss Jom, yung may-ari nito. So, dun nga rin pala ako nagpapagawa ng sticker ngayon sa shop ni Boss Jom, sa JMS Printing Shop. And dun ko rin siya nakaka-close or nakilala. Kaya ayun, pinagkatiwalaan niya naman tayo. So, ang hindi ko na-expect, itong ulan na to. Naulan pala dito, shit. Puta. Basa tayo nito mga brother. Naulan pala dito sa Calax, shit. Lakas pa ba? Wala na. Wala ka na ulan. lang takbuhan natin dito kasi bawal dito magpabilis, baka mahuli tayo ng mga ano ba tawag dito, mga enforcer dito sa Calax. Puputol-putol lang ulan, shit. Tingnan mo dito, basang-basa na oh. Ah, lakas na ng ulan dito, shit. Pute. Babasa ako nito, men. Ay, ang lakas. Isa na lang natin. Ang sakit sa katawan, shit. Tingnan. Ba't ganun? Doon, wala na yan doon sa dulo. Ganda ng panahon doon sa dulo eh. Shit, basang-basa ako, man. Jeez. Wala na. Kaso basang-basa na ako. Basang-basa na ako, man. Shit. Yun na. Putol-putol yung, alam niyo yung putol-putol yung ano dito, yung ulan sa Calax. Nakakainis. Nakakainis na nakakatawa eh. Alam yung bakit? First time eh. Diba? Basang-basa damit ko. Meron pa? Ah, meron pa pala. Okay, thank you. Ah, meron pa palang balance to, boss Jam, thank you. So, nakalabas na tayo ng Calax, mga brother. Jeez, ang sarap gamitin pala ng adventure bike, mga brother. Jeez, tuyo na ako. Diba, ganun lang. Ayos nga yung ginagawa ni Boss Reed, no? Papatuyo ka lang. Saglit lang ang biyahe natin, papunta dito sa Silang, diba? Iba talaga yung naka big bike eh. Ang laki na advantage. Although, mahal lang talaga yung magiging expenses mo katulad sa gas, tsaka sa toll, diba?
So nandito na tayo ngayon sa Silang Cavite. Malapit na tayo ngayon sa Galaera Moto Gears. Konting-konti na lang, mga ilang meters na lang to. Nandun na tayo. So madadala na natin yung kanilang sticker na naiwan noon. And titignan din natin yung mga bagong stock ni Galaera. So dala pa rin natin tong KTM 390. Pero hindi naman tayo magtatagal dito. Uuwi din tayo agad at kailangan natin maibalik tong motor na to sa may-ari kasi gagamitin niya daw mamayang gabi. Lagi siyang naalis sa gabi. Mainit lang talaga ang panahon na may kasamang ulan. Pero overall masarap siyang gamitin. Para sa akin masarap siyang gamitin. Siguro lalo sa long ride. Hindi siya nakakapagod gamitin. Although mataas lang talaga kasi tignan nyo, tip to ako. Ang hirap, ang taas. Sa display niya naman maganda. Ayan nandyan yung trip time, date, battery voltage mo, fuel range. So ang fuel range pa natin is 140. And pero kakargan pa rin natin siya mamaya ng gas bago natin siya ibalik. And papalinis muna natin siya kasi inabot tayo ng ulan. Sheesh! Doon na lang natin siguro siya pakarwas sa malapit sa atin or doon sa malapit sa bahay ng may-ari nito kasi baka mamaya bigla pa tayo abutin ng ulan kung dito natin siya ipapakarwas. Wala din, di ba? So doon na lang siguro sa malapit pag uwi ko na mamaya. Sa ngayon, dito muna tayo kay Galaera Moto Gears pumunta at ibigay yung kanilang sticker and tignan natin yung mga bagong stock niya na mga helmet, gears, and accessories. Malapit na tayo eh. Ayan na. Siguro mga 100 meter na lang. Nandun na tayo sa Galaera. Tignan natin kung makikilala tayo ni ate. Kasi iba yung motor na gamit natin. Sheesh! Hi! Laki! Bago? Bagong hiram. Pinahiram lang sa akin. Ha? Sa'yo? Hindi. Kayo na yan. Yung naggagawa ng sticker natin, sa kanya yan. Parang may konti pa kaming sticker doon. Eto na nga, dala ko na nga eh. Kaya ako pumunta ngayon, dala ko na yung sticker nyo. Pinahiram niya lang sa akin yung motor niya. Hindi ka pakalinis eh. Busy pa si kuya, no? Oo, busy-busyhan. Yun lang ang pakay mo dito? Yes. Buti ka bibili? Bibili lang ng Motovol flag bag. Nang, Thanks! yeah. Thank you po. Bukas, alis kami di ba bukas? Ay, alis. nagapabango yan. Alis kami bukas. Saan papunta niyo? Sa Baler? Hindi bukas yun. Kuha kami yung stock bukas ah. Akala ko yung rides ride. Next week pa yun. Ayan, kasama din namin yung may-ari niyan. Papakilala ko sa kanila. So dito lang kami. Dito lang ako. Dito ka lang. Hindi ako. Hindi, bukas pupunta rin dito yung mga kaibigan di ba ni kuya? Sila ano? Ewan ko, may bibili nata sila dito. Sabi nga, So ayan, mga bagong... ano yun eh, papayos ko yun sa linggo. Oo nga daw. Ako dito sa Ren. Maglalagay ka pa dyan ng mga hook. Oo, palagyan ko dito. Tapos dito na lahat ng bag. Ito, lahat helmet yan. Helmet na lang. Tanggalin na yung TV. Okay. Hindi naman nakakapanood ng TV. Tsaka hindi makapag-focus yung customer pumunta dito para sa item. Oo. So hindi para manood. Oo nga no. Oo, Ba't ka napaos? nagdadalaga. Uy, gusto mo? Ang dami nagbibigay sa akin ng mga prutas eh. Diyan lang yan, te. Ayun, may mga ibo pa rin pala, no? Ilan pa yung stock mo ibo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stock pa rin. Oo. Parang display lang siya. Ang mabenta sa'yo, sec, no? Sec. Kakaunti na lang to, no? Pero madadagdagan pa yan, di ba? Kasi ito walang stocks. Bukas. Bukas ba? Ano best seller sa atin dito, ano talaga, sec. Sec, no? Mga ganito. Affordable sa budget ng tao. Mura kasi eh. Tapos malaki pa discount. Bad si Ibo. Si Ibo kasi hanapin din eh. Kahit sabihin na Oo. may pagkamahalan. Hanapin din siya. Tsaka wala siyang previous pero nabibenta siya sa online. Kasi talagang iba yung engagement ni Ibo noon pa, di ba? Iba pa rin si Ibo. Kilalang kilala na talaga siya. Kaya hindi ko alam kung bibitawan ng si Ibo. Parang hindi. Parang hindi. Pero more on madaming sec, di ba? Maraming gusto ng plain kasi halos naman yung mga lalaki
Karamihan sa lalaki, ayaw nila na maraming kaartihan. Oo. Mga graphics. Ayaw. Mga plain lang. Ito, may nabenta na to. Oh? Pero ito rin, bestseller itong dalawa na to, yung mga Renegade na. Renegade. Yun. Sa mga gears na nyo, Ayan, mga elbow pad, knee pad. mabenta rin. Ay, din siya. Sa online din, mabenta sa online. Oh? Dito sa mga marketplace. Napakalinis. Naalis lang ng customer kanina, bumili ng leg ko. Renta din to eh. Maganda yung ano. Akala ko talaga matigas to. Yan oh. Customer. Eto, nakabenta kayo nito, di ba? Oo, sa online. Galing. Hi! Hello. Gamit ko pa rin, syempre. Nice. Ano yan sa customer? Online? Balaklava. Ano sir, bilhin nyo? Helmet na, helmet. Ano, dagdagan mo. So ayun, sige ATM oh. Ang ganda. Sa suspension niya, napakaganda. Pinederdas. Inabot ako ng ulan doon. Alam mo ba, ate, sa Calax, nabasa ako. Natuyo din ako doon. Tuyo din sa kakaano. Maawa ka sa kapit. So ang size ng gulong niya is 130/80 by 17. So ganun pa din, parang same lang din siya ng NK. So ayan oh, adventure na adventure. Pakataas lang tayo talaga, promise. So, pauwi na tayo mga brother. And ibabalik na natin itong motor na to kay Boss Jom. At tapos na tayo doon sa Galaera Moto Gears. And pumunta nga pala ako kay Kuya Kamoto Rides para kausapin or pag-usapan kung ano plano bukas. Kasi may lakad kami bukas papuntang Noveleta para kumuha ng mga stock na ilalagay kay Moto B-Room and kay Galaera Moto Gears. Alright, puro mga helmet, ganun ang bibilihin namin bukas. Mga bagong stocks na naman. Kaya abangan nyo mga brother. Ang sarap, men.